Tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng militar laban sa Abu Sayyaf sa Basilan. Ayon kay Westmincom spokesman Major Filimon Tan, dahan-dahan at calculated ang ginagawa nila para matiyak na hindi makakatakas ang kanilang target. Posible rin daw na may mga IED pang nakatanim sa lugar kaya doble ang pag-iingat ng mga tropa. Sa kabuuan, 18 ang patay sa hanay ng mga sundalo mula na magsimula ang bakbakan sa tipo-tipo nitong Sabado. Di bababa sa 24 ang patay sa hanay ng Abu Sayyaf, kabilang ang Moroccan national na si Muhammad Katab. Sa impormasyon ng AFP, kritikal naman ang Abu Sayyaf leader na si Furuji Indama. Itinanggi naman ng Westmincom na hindi binigyan ng arrival honors ang mga sundalong namatay sa bakbakan. Desisyon daw ng ilang pamilya na huwag idaan pa sa kampo ang labi ng kanilang mga mahal sa buhay at iuwi na agad ang mga ito sa kanilang probinsya. Hiling din kasi ng mga pamilya, lalo na ang mga Muslim, maiuwi agad at mailibing ang mga pumanaw na sundalo sang-ayon sa kanilang relihiyon. Sa ngayon, naiuwi na ang lahat ng labi ng sundalo na pansamantalang inilaga sa St. Peter Funeral Homes sa Zamboanga City. Ayon pa sa Westmincom, wala sila natanggap na report na may hostage na hawak ang mga miyembro ng Abu Sayyaf na tinutugis nila ngayon. Sa ngayon, may isang Dutch, Italian, 2 Canadian, 1 Norwegian at 10 Indonesian na hawak daw ngayon ang Abu Sayyaf. Hindi pa tiyak kung nasa Basilan silang lahat.